Naiinis ako sa tuwing naririnig ko sa mga magulang ko noon ang paulit-ulit na paalala nila na sa tuwing pumupunta raw sa mga handaan, mag-ingat at huwag maging sugapa sa pagkain. Dahil baka mamaya, hindi mo alam na may inilagay palang laso ng pagkaing nakahain sa harapan mo. O kaya naman, mapag-interesan ka't mayanggaw. Ang akala ko noon, haka-haka lamang ng mga matatandang tungkol sa ganon. Kumbaga, nagsisinungaling sila para matakot ang mga kabataang pumunta sa mga handaan o piyesta. Pero mali pala ako. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alex. Nakatira sa isang simpleng baryong nasa liblib na lugar sa lalawigan ng Negros. Naganap ang pangyayaring ito sa aking buhay taong 1995. Sa pagkakatanda ko ay mga nasa 18 taong gulang na ako ng mga panahong ito. Masasabi kong tipikal na probinsya lamang tulad ng karamihang naninirahan sa liblib na baryo ang lugar namin noon. Ang bahay namin, sementado ang kalahati at ang kalahati naman ay yari sa tabla. Ang bubungan gawa sa pawid. Ang bakuran namin ay may onting pananim ng mga gulay at sa likod naman ay may mga naglalaki ang puno ng mangga, santol at lansones. 3 kaming magkakapatid at panganay ako. Kaya naman lahat ng trabahong mabibigat ay nakaatang sa akin noon. Lalong-lalo ng pangangahoy at iba pang mga gawaing hindi pwedeng iatang sa mga kababaihan. Puro babae kasi ang 2 kong kapatid at tanging sa bahay lamang sila napipirme. Kahit naman kasi hirap kami sa buhay mga kagiliw, ayaw na ayaw ng aking amang pumupunta sa bukid o sa palayan ng mga kapatid ko. Ayon kasi sa kanya, hindi nababagay sa mga babae ang pumunta sa bukid noon o kaya sa palayan. Mga panglalaking gawain lamang umano ito. Ika nga, siya ang padre di pamilya, kaya't siyang masusunod sa lahat. Hindi naman siya gagawa o magdidesisyon ng ikakapahamak ng pamilya niya. Isang araw noon, pauwi pa lamang ako ng bahay nang makasalubong ko si Joey. Malaki ang pagkakangisi niyang nagtanong kung may lakad ba daw ako kinabukasan noon. Hindi ko lang alam. May pupuntahan ba tayo? Tanong ko sa kanya matapos siyang sagutin. Sana naman wala. Alam mo kasi, may piyesta sa karatig lugar eh. Balak sana kitang ayaing pumunta. Ayan mong mamayang hapon. Itatanong ko kay tatay kung meron kaming lakad. Kapag wala, hindi sasama ako. Sino-sino ba yung mga kasama mong pupunta dun sa piyestang sinasabi mo? Sino-sino pa nga ba? Alam mo namang yung mga kabarkada lang natin yung palagi nating kasakasama eh. Tsaka nasabihan ko na rin sila. Pumayag naman. Ikaw na lang yung huli kong nasabihan. Kaya sige na par, pumayag ka na para kompleto tayo. Masaya yun, di ba? Hindi nga ako sigurado par. Alam mo namang stricto si tatay eh. Lalo na pagdating sa trabaho. Hayaan mo, kapag sinabi niyang wala kaming trabaho bukas, pangako sasama ako sa barkada. Kinahapunan ay tinanong ko si tatay kung may trabaho ba kami sa susunod na araw nun. Sinabi niya namang wala. Natuwa ako nang marinig ko ang sinabi niya, kaya't sinamantala ko na ang pagkakataong magpaalam sa kanya. Tay, may pupuntahan lang po kami ng mga kaibigan ko bukas. Saan kayo pupunta? Sumagot ako't sinabi sa aking ama na sa karatig baryo. May piyesta kasi roon at inimbitahan ako ng kaibigan kong si Joey. Piyesta? Opo tay, may piyesta po doon. Tumangu-tangu lamang ang aking ama at muling itinuon na nito sa ginagawang atensyon. Ang ibig sabihin lamang nun, pumapayag siyang kasama ako sa mga kaibigan ko. Narinig pala ng aking inang sinabi ko kay tatay. Lumapit siya sa amin at pinaalalahanan akong mag-iingat sa dadaluhan. Araw ng piyesta nun,
Habang naglalakad kami papunta sa karatig lugar, napag-usapan namin kung saan bahay kami papanik para makipiesta. Ayon naman kay Joey, may kakilala siya kaya't doon kami makikipiesta noon. Makaraan ng mahigit na 1 oras na lakaran, narating na namin ang baryong sinasabi ni Joey. Bungad pa lamang, marami ng mga tao ang nag-uumpukan at nagkakasayahan. May mga banderitas ring nakasabit sa gilid ng daan noon. Masyado akong naaliw sa ginagawang pagtitingin-tingin ng mga paninda sa gilid ng daan. Kaya't kamuntikan ko nang mabangga ang matandang lalaking naglalakad pa sa lubong sa amin noon. Mabuti na lang, nakaiwas kagad ako. Pero ang kaibigan kong si Joey, hindi niya naiwasan pang matanda. Nabangga niya ito't agarang sumalampak sa lupa. Kagad namang humingi ng paumanhin si Joey sa matandang yon. Pero tila wala yata sa hulog ang matandang ito. Tinitigan niya ng masama si Joey. Muli ay humingi ng tawad si Joey sa matanda at inilahad ang kamay para sana'y tulungan ng matandang nakatayo. Pero imbis na abutin yun ng matanda, nagulat kami nang biglang tapikin ng matanda ang kamay ni Joey. Pagkatapos ay dinuraan niya ito. "Anak nang!" bulalas ng kaibigan ko. Dali-dali namin siyang pinigilan nung akmang sasapakin niya na sana ang matanda. "Pre, huwag mo nang patulan. Matanda na yan eh. Hayaan mo na lang. Pagpasensyan mo na lang." "Hindi pre, langhiya," sagot niya at muli na namang nagmura ng malutong. Binulyawan na pa ang matanda matapos pagmumurahin at sinabing hindi porket matanda na pagpasensya niya na lamang ang ginawa nito. Hindi niya naman sinasadyang masagi ito at humingi naman siya ng tawad umano pero bastos pa rin ang sinagot ng matanda sa kanya. May punto naman si Joey nun. Hindi naman sa kinakampihan ko siya dahil kaibigan ko pero nakakabastos talaga Sir Seth. Maliban sa tinitigan siya ng masama na akala mo'y may nagawa siyang malaking kasalanan. Pagkatayo ng matanda, dinuraan ulit siya at saktong sa mukha niya pa tumama ang laway ng matandang yon. Nakakadiri, di ba? Sino ba namang hindi maiinis? Grabe ang pang-uutong ginawa naming magkaibigan kay Joey noon. Humupa lamang ang galit niya at hindi na masapak ang bastos na matandang ito. Mabuti na lang at nung umalis na ang matanda, naging maayos na rin ang lahat noon. Nagpatuloy na kami sa pupuntahan at naging maayos naman ang araw naming ito. Ang kaso nga lang, kinabukasan, nabalitaan kong may sakit si Joey. Tinanong pa ako ng ina ni Joey kung ano-ano ang mga ginagawa namin doon sa piyestang pinuntahan at bakit pag-uwi ng anak niya, napakataas na ng lagnat nito. Sinabi ko naman sa ina ni Joey ang lahat ng mga ginawa namin noon. Pero sa hindi ko mawaring dahilan, nakaligtaan kong banggitin ang tungkol doon sa matandang kamuntikan na niyang masapak. Ilang araw ang lumipas magmula noon ay hindi na kami nagkita-kitang magkakaibigan. Naging abala ulit kami sa kanya-kanyang trabaho. Ang huli kong balita kay Joey ay may sakit pa rin ito at hindi ko alam kung magaling na ba siya o hindi pa. Isang umaga, hinanda ko na mga kagamitan naming dalawa ni tatay. Pupunta kami sa bukid dahil maghahatid kami kay Tio Baldo. Ihahatid namin yung perang kinita nila sa pinagbentahan ng kopra. Paglabas niya ng silid nila, tinanong ako ni tatay kung naihanda ko na ba mga kagamitang dadalhin sa bukid. Tumango ako at sinabi ko sa kanyang naihanda ko na lahat. Pati baon namin, naihanda ko na rin. Mabuti naman kung ganun. O sige na, magpalit ka na ng damit at aalis na tayo para bago mag-alas 10 nasa bahay na tayo ni Tio Baldo mo. Kagad na akong sumunod sa utos niya. Nang matapos na nga ako makapagpalit ng damit ay dali-dali na kaming lumarga. Habang naglalakad ay napag-usapan namin ang tungkol sa haka-haka ng mga taong
merong aswang umano sa Karatig City. Ayon pa nga umano sa nakakwentuhan ni tatay, bagong yanggaw umano ang aswang na yon at hindi alam kung taga saan. Pero may bali-balita namang nasa baryo lamang namin umano naninira ng bagong yanggaw. Yun nga lang, walang nakakaalam kung sino. Kaya ikaw kung maaari lang huwag ka munang gala ng gala lalo na kung alam mong aabutan ka ng gabi sa daan. Delikado yung lugar natin ngayon. Hindi pa natutuntun at nahuhuli yung bagong yanggaw na ito. Opo tay, huwag po kayo mag-alala. Hindi po muna ako gagala. Teka, kamusta na pala yung kaibigan mong si Joey? Balita ko nagkasakit siya magmula nung pumunta kasi sa pesta. Di pa ba gumagaling? Ilang araw ko na siyang napapansing hindi nagagawi sa bahay. Hindi ko po alam tay. Hindi na rin kasi ako nagawi dun sa bahay nila. Pagkalipas ng mga oras ay narating na namin ang bahay ni Tio Baldo. Si Tia Soledad ang nadatna namin sa bahay nila at naglilinis noon. Nagmano ako sa tiyahin ko. Si tatay naman ay tinanong niya kung nasaan ang kapatid niyang si Tio Baldo noon. May pinuntahan lang sandali pero babalik rin kaagad yon. Sandali lang, ipaghahanda ko lang kayo ng maiinom. Tulungan ko na po kayo tiyang. Ako na yung maghahakot ng mga kahoy. Saan ko po ilalagay itong mga kahoy na tinipon nyo? Bago pumasok sa loob ng bahay ay narinig kong sumagot ang tiyahin kong ilagay ko raw sa gilid ng bahay nila ang mga panggatong na hahakutin. Dahil sa medyo makulimlim na at mukhang nagbabadyang bubuhos ng ulan anumang sandali nun. Binilisan ko ng paghahakot. Maya-maya pa ay dumating ang pinsan kong si Anton. Pasensya ka na insan. Nakakaya. Ikaw pa tuloy yung naghakot ng mga panggatong. Anya, tinulungan na ako maghakot. No ka ba, wala yun. Kung makahingi ka ng tawad parang hindi tayo magkamag-anak . Bali matanda sa akin ng 2 taon si Anton. Pero kung magbiruan kami at mag-asaran parang magkaidaran lang. Saan ka pala galing? Tanong ko. Sinabi niya sa akin bumaba daw siya ng baryo kaninang madaling araw dahil may hinahanap siyang pagkaing pinapabili ng kinakasama niyang si Marie. Maliban sa hinahanap niyang pagkain ay nagpabili din ng manggang hinog ang kinakasama niya at mukhang naglilihi na. Akalain mo ba namang gustong kumain na Marie ng minatamis at syampurado ng madaling araw? Kaya ayon, madaling araw pa lang, bumaba na siya. Maya-maya pa ay bigla na lamang bumuhos ng napakalakas na ulan. Mabuti na lang at saktong natapos na kaming maghakot ni Anton. Sa kasamang palad, lumipas sa maghapong yung hindi humupa ang malakas na ulan kaya naman paniguradong baha ng ilog at hindi kami makakatawid ni tatay kung sakaling uuwi kami. Nagsuwestyon si Tio Baldo na sa bahay na lamang muna nila kami matutulog gawa ng madulas ang daan pababa ng baryo. Delikado kung pipilitin naming umuwi nun. Isa pa, nasisiguro ni Tio Baldo na lagpas tao ng baha kaya't hindi talaga kami makakauwi. Wala na nga kaming nagawa pa kundi ang manatili na muna sa bahay nila nun. Kinagabihan, habang nasa kasarapan ako ng tulog, bigla na lang akong nagising. May narinig akong tunog ng hayop na pabalik-balik malapit sa bahay. Hindi muna ako kumilos mula sa pagkakahiga at maiging pinakinggan ang ingay na naririnig ko. Parang tunog ng baboy na humahagok yon. Takang-taka ko, Sir Seth, gawa ng sa pagkakaalam ko ay wala namang may nag-aalagang baboy sa mga kalapit bahay kung saan kami nanatili. Alam na alam ko yon dahil halos 3 beses o 4 na beses akong pumupunta sa bahay ni Tio Baldo sa loob ng 1 linggo. Akmang tatayo na sana ako nang sa bigla na lamang akong nakarinig ng isang nakakapangilabot na halinghing ng hayop. Hindi ko mawari kung anong klaseng hayop yon. Kinapangan ako ng kilabot sa buong katawan. Kaya imbis na tatayo para tingnan kung ano yung naririnig ko,
Nagtalukbong na lamang ako ng kumot at nagsumiksik sa gilid ng higaan. Hanggang sa hindi ko na namalayang, muli na pala akong nakatulog noon. Kinabukasan habang nagkakape kami, narinig ko ang pinag-uusapan ni Tia Soledad, Tio Baldot ng aking ama. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa huni ng wakwak kagabi at ang halinghing umano ng isang hayop na hindi nila matukoy kung anong klase. Pinayuhan ni tatay ang mag-asawang maglagay ng mga pangontra sa labas ng bahay at sa loob, nang sa ganon ay hindi na makalapit ang nilalang sa bahay nila. Sumang-ayon si Tio Baldo sa suhestyon ng aking ama. Sumabat naman sa usapan si Anton at sinabi niyang buntis ang kinakasama niya at mukhang yun ang dahilan kung bakit may aswang kaming naririnig kagabi. Nung araw na yun ay sumama ako sa pangunguha ng mga bagakay at iba pang pangontras sa nilalang. Matapos naming manguha ay tumulong rin kami ni tatay sa paglalagay bago na pagpasyang umuwi nun. Pag-uwi namin sa bahay, masamang balita ang sinalubong sa amin ni nanay. Ayon sa kanya, dinala daw sa albularyo si Joey para ipagamot nun. Nung tanungin naman ni nanay kung ano ang sakit at bakit kailangang sa albularyo padalhin ng kaibigan ko, hindi naman sinabi ng ina ni Joey kung bakit. Siyempre pinagalitan ako ni nanay. Paulit-ulit akong tinatanong kung ano bang nangyari sa may piyesta. Bakit nga pagka-uwi ni Joey, may sakit na ito? Sinabi ko naman na ewan. Gawa nung umuwi naman kami ay ayos pa itong kaibigan ko na ito. At saka hindi naman kami araw-araw na magkasama ni Joey kaya wala talaga akong idea. Bumuntong hininga ang aking ina't malalim na nag-isip nun. Iniba naman ni tatay ang usapan. Ikinuwento ng aking ama tungkol sa nangyari kagabi. Sinabi niyang maging sa tirahan ng kapatid niya ay may aswang pa rin nagagawi. Kaya nga natagalan kami sa pag-uwi nun. Dahil tinulungan pa namin sina Tio Baldo na maglagay ng mga pangontra sa palibot ng bahay. Kinahapunan, sinamahan ko ang kapatid kong maglako ng gulay. Marami na kasing bunga ang gulay na pananim ng aming ina sa likuran. At naisipan ng kapatid kong ibenta ang iba dahil hindi naman namin lahat yun maubos agad-agad. Paglipas ng mga sandali ay may bumibili na rin kahit papano. Hindi naglaon. Napadako na kami sa dulong baryo. Nakita ko ang isang matandang lalaking panakanakang nakatingin sa amin ng bunso kong kapatid. Nakayukong naglalakad ng dahan-dahan ng matanda. Papalapit sa amin noon. Kagad ko nang sinalubong ang matanda at tinanong kung bibili ba siya ng gulay. Sa garalgal na boses ay nagtanong siya kung magkano ang binibenta. Binanggit ko sa matanda ang presyo. Nakangisi namang iniabot niya sa akin ang bayad tapos ay binigay ko na sa kanya ang gulay na napili niya. Panandalian siyang tumitig sa kapatid ko. Pagkatapos ay ngumisi siyang binati si Aileen ng, "Napakaganda mo namang bata, Ineng. Ang bango-bango pa." Hindi ko nagustuhan ang sinasabi ng matanda. Kaagad kong hinila si Aileen papunta sa likuran ko. Nung akmang hihimasin na ng matanda ang buhok niya, bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Isa pa, doon ko lang napagtantong bago lamang ang itsura ng matandang yon. At batid kong nagawi lamang ito at hindi talaga taga sa amin. May nalalangap din akong kakaibang amoy. Para yung nabubulok na lamang may sugat. Sa ginawa ko namang paghatak sa kapatid ko at agarang inilayo sa harapan ng matanda, biglang nag-iba ang timpla ng mukha niya na para bang hindi niya nagustuhan ang ginawa kong noon. "Alis na po kami, Manong. Maraming salamat sa pagbili ng paninda namin." Wika ko at pinauna ko ng maglakad ang kapatid ko. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad ay napansin kong nakasunod pa rin sa amin ang matanda.
Kaya ang ginawa ko ay hinawakan ko na lamang ang kapatid ko at tinatak ko na siyang magmadaling maglakad. Hindi naman nagtagal ay natanaw ko ang bahay namin. Nung papaliko na kami ng kapatid ko, naramdaman kong hindi na nakasunod ang matandang yon. Pero Sir Seth, may bigla akong naalala. Pamilyar ang itsura ng matanda. Nung una, nagdadalawang isip pa ako kung siya ba talaga yon. Pero habang tumatagal, naisip ko na kamukhang kamukha yun nung nakaaway ni Joey sa piyestahan. Kinagabihan habang kumakain kami ng hapunan, bigla na naman akong nakarinig ng tunog ng baboy. Kaparehong kapareho sa huling narinig ko sa bahay ng tiyuhin ko. Tay, naririnig niyo ba yung ingay na yon? Tanong ko. Oo, dito lang kayo sa loob ng bahay ah. Bantayin mo yung nanay at mga kapatid mo. Sunod-sunod naman akong tumango. Tumayo si tatay mula sa pagkakaupo. Agarang kumuha ng itak. Tapos lumapit sa may pintuan. Inaabangan ko kung ano ang susunod na gagawin ng aking ama noon. Maya-maya pa, bigla na lamang kaming nagulat lahat nang makarinig kami ng malakas na huni ng wakwak sa taas ng bubungan. Punyemas na aswang to! Animal! Napatingala si tatay sa taas ng bubungan noon. Nagmadaling lumabas ng bahay ang aking ama bitbit ang itak. Dahil sa gulat ay napatayo na rin akong bigla. Mabilis na sumunod sa kanya. Narinig ko namang sumigaw ang aking ina at pinapabalik niya ako pero hindi na ako nakinig sa kanya noon. Doon, Sir Seth, sa mismong bakuran namin, may malaking asong nagbabaga ang mga mata na nakatitig sa gawi kung saan nakatayo ang aking ama. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Maging si tatay ganun din. Pakiramdam ko para akong napako mula sa kinatatayuan at tila ba panandaliang ninakawan ng kaluluwa. Hanggang sa bigla na lamang akong nagulat nang sumigaw si tatay na pumasok na umano ako sa loob ng bahay. Ano pag tinatayo-tayo mo riyan? Pumasok ka na. Isarado mo yung pintuan. Magmadali ka. Saka pa lamang ako nakagalaw nang hatakin ako sa balikat ni nanay. Nagmadali na akong pumasok sa loob ng bahay at agarang isinara ng aking inang pintuan. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari sa labas dahil sa nakasara na yon at ang tanging naririnig ko na lamang ay tila ba may nag-aaway sa labas nun. Gustuin ko mang tulungan ng aking ama. Hindi ko rin magawa dahil mahigpit akong sinabihan ng aking inang wag nang lumabas. Nay, tutulungan ko po si tatay. Baka napaano siya eh. Nanggagalaiti na sa galit si nanay. Sinabihan niya akong wag matigas ang ulo. Hindi umano ako makakatulong kay tatay noon. Patpatin ako at baka maging kargo pa ako ng aking ama. Maya-maya pa, nakarinig na ako ng maraming boses ng tao. Sumisigaw. Huwag umanong hayaang makatakas ang nilalang. Dali, sundan nyo! Patay nyo! Sigaw ng mga kapitbahay namin. Makalipas ang ilang minuto ay narinig kong kumakatok na sa pintuan si tatay. Nagmadali na akong buksan yon. Pagkapasok niya ay nakita ko ang iilan sa mga kapitbahay na naroroon sa labas. May bitbit na mga itak at karit na mga ito. Ano? Nahabol niyo ba? Tanong ng aking ama. Hindi na eh. Pero huwag ka mag-alala. Natagaan namin yon. Malaki yung sugat nun kaya panigurado akong hinding-hindi na inaabutan pa ng kinaumagahan. Buti kong ganun. Namukhaan niyo ba? Tanong naman ng isa pa naming kapitbahay noon. Tumango ang mga kalalakihang humabol. Ipinaliwanag ang itsura ng nilalang noong nag-anyong tao ito. Hindi ko alam pero base sa kanilang pagkikwento, parang kahawig talaga yun ng matandang nasagi ni Joey
at dun sa matandang bumili sa amin ng gulay. Ikinuwento ko kay tatay ang tungkol sa matandang yon, na hindi ako maaaring magkamali. Parang ang doon na napagtanto na baka nayanggaw nga si Joey, kaya't imbis sa ospital dalhin, sa albularyo dinala. Sumigunda naman ang isa pa naming kapitbahay at sinabing kaya pala nitong mga nagdaan ay nakikita niyang lumalabas ng bahay ang kaibigan ko tuwing magtatakip silim na. At kapag tinatanong kung saan pupunta, hindi sumasagot na para bang walang naririnig nun. Siya pala yung yanggaw na sinasabi ng lahat. Sana hindi pa uli ang lahat, no? Sana mapagaling pa siya ng albularyong pinuntahan nila. Pero yung tanong ngayon, bakit inaaswang kayo gayong wala namang buntis dito sa bahay niyo? Ang sabi naman ni tatay, siguro ay napag-interesan din umano ako at natipuhang niyang gawin kaya sinusundan ako kahit saan man magpunta. May mga ganong tipong aswang umano. Oras na matipuhan ka, susundan ka talaga nun. Hindi ako makasingit sa usapan nila. Nakaramdam ako ng takot matapos kong marinig yon. Kinabukasan ay kumalat ng usap-usapan patungkol kay Joey at doon sa aswang na nakasagupa ng aking ama at mga kapitbahay kagabi. Tanghaling tapat, nabalitaan kong nakauwi na si Joey at napagtagumpayan umanong gamutin ng albularyo. Binisita ko siya sa bahay nila at doon ay ikinuwento ko ang lahat. Sinabi rin sa akin ng mga magulang ni Joey na niyanggaw nga talaga ito sa pamamagitan ng laway. Doon ko naalala yung pagdura ng matandang yon. Di kaya doon palang nayanggaw na siya. Maswerte pa rin talaga ako dahil hindi ako naduraan noon kundi baka pati ako ay nayanggaw na rin. Simula ng gabing nangyari ang pagsugod ng nilalang sa bahay at nataga ng mga kapitbahay ay wala na kaming nabalitaan pa na nagagawi sa baryo namin noon. Magmula din noon ay hindi na ako nakikipiesta pa sa takot na baka maulit muli ang mga nangyari.